Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, "Guro, isinulat po ni Moises para sa atin, kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Meron pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay. Subalit, siya'y namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid ang byuda, subalit namatay rin ang lalaki na walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon? Sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno, ang sinabi ng Diyos sa kanya, ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo." Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay buhay. Kapag may namatay na mahal natin sa buhay, isa sa pinakamahirap na tanong na sumasagi sa isip ay ito: meron pa bang kasunod pagkatapos nito? Kapag nakaharap tayo sa kabaong ng isang mahal sa buhay, kapag tumatayo tayo sa tabi ng puntod, kapag tayo ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang tao, may isang tanong na tahimik na bumabagabag sa ating puso. Hanggang dito na lang ba ang lahat? At hindi lamang tungkol sa kamatayan ang tanong na yan. Minsan kahit buhay pa tayo, may mga bahagi ng ating sarili na parang namamatay. Namamatay ang pag-asa, namamatay ang pangarap, namamatay ang sigla, namamatay ang tiwala, namamatay ang pananampalataya. Kaya ang tanong ng tao sa lahat ng panahon ay hindi lamang paano mabuhay, kundi may buhay pa ba pagkatapos ng lahat ng ito? Mga kapatid, yan ang sentro ng ating ebanghelyo sa araw na ito ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga Saduseyo. Sila ang grupo ng mga relihiyoso sa Israel na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Para sa kanila, ang kamatayan ay ang katapusan ng lahat. Kaya gumawa sila ng isang komplikadong kwento tungkol sa isang babae na nagkaroon ng 7 asawa dahil sa batas ng pag-aasawa ng mga Hudyo. At pagkatapos ay tinanong nila si Jesus, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang magiging asawa niya? Mga kapatid, hindi sila nagtatanong upang matuto.
Nagtatanong sila upang kutyain ang paniniwala sa buhay na walang hanggan. Parang sinasabi nila, tingnan natin kung paano mo sasagutin ito. Ngunit agad na nakita ni Jesus ang kanilang pagkakamali. At sinabi niya, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Malalim po yun. Minsan kasi, hindi tayo nawawala ng pananampalataya dahil nagkukulang ang Diyos. Nawawalan tayo ng pananampalataya dahil masyado nating nililimitahan ang Diyos sa kung ano lamang ang naiintindihan natin. Gusto nating ipaliwanag ang lahat. Gusto nating maintindihan ang lahat. Gusto nating kontrolado ang lahat. Pero ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating lohika. Ang Diyos ay hindi nakakulong sa ating limitadong pag-unawa, sa ating makitid na utak. At dito itinuro ni Jesus ang isang napakagandang katotohanan. Ang buhay sa langit ay hindi simpleng extension lamang ng buhay dito sa lupa. Hindi ito simpleng pag-uulit ng kasalukuyang karanasan. Ang buhay na walang hanggan ay isang bagong uri ng buhay sa piling ng Diyos. Kaya ang tanong ng mga Saduceo ay mali mula sa simula dahil sinusubukan nilang ipasok ang realidad ng langit sa mga limitasyon ng mundo. At hindi ba't ganoon din tayo minsan? Kapag may problema tayo, iniisip natin na wala ng paraan dahil hindi natin makita ang solusyon. Kapag may sugat tayo, iniisip natin hindi na ito gagaling pa. Kapag may pagkatalo tayo, iniisip nating iyon na ang katapusan. Pero ang Diyos ay eksperto sa pagbibigay ng bagong buhay sa mga sitwasyong akala natin ay tapos na. At pagkatapos sinabi ni Jesus ang isa sa pinakamagandang pahayag sa Ebanghelyo. Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. At pagkatapos ay idinagdag pa niya, hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Mga kapatid, sana naiintindihan natin yung lalim ng sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus na Diyos siya ng mga taong minsang nabuhay. Sinabi niya na Diyos siya ng mga buhay. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, ang buhay ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa libingan. Biyaya ay mas makapangyarihan kaysa pagkatalo. At yan ang puso ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi tayo naniniwala sa Diyos ng mga alaala lamang. Naniniwala tayo sa Diyos na buhay. Diyos na kumikilos, Diyos na nagliligtas, Diyos na bumubuhay. Kaya kahit gaano kadilim ang iyong sitwasyon ngayon, hindi iyon ang huling kabanata. May mga taong nawawalan ng pag-asa dahil iniisip nilang tapos na ang lahat. Tapos na ang kanilang pangarap. Tapos na ang kanilang relasyon. Tapos na ang kanilang bukasyon. Tapos na ang kanilang pagkakataon. Pero sa Diyos, walang permanenteng libingan para sa kanyang biyaya. At narito yung napakahalagang sinasabi ng ating Ebanghelyo. Habang ang mga Saduceo
ay abala sa pag-uusap tungkol sa kamatayan, si Jesus ay nagsasalita tungkol sa buhay. Habang ang mundo madalas nakatuon sa mga pagtatapos, ang Diyos naman nakatingin sa mga bagong simula. Habang nakikita natin ang krus, nakikita niya ang muling pagkabuhay. Habang nakikita natin ang kabiguan, nakikita niya ang posibilidad. Habang nakikita natin ang katapusan, nakikita niya ang bagong buhay. At baka iyan ang mensaheng kailangan nating marinig sa araw na ito. May bahagi ba ng buhay mo na parang patay na? Baka yung pag-asa, baka relasyon, baka pananampalataya, baka pangarap, baka yung tiwala mo sa sarili mo. Ang Panginoon ay nagsasabi, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng mga buhay. Diyos ng muling pagkabuhay at buhay. Kaya huwag mong sukuan yung sarili mo. Huwag mong ilibing yung pag-asa mo. Huwag mong hayaang ang iyong mga sugat ang magsulat ng huling kabanata ng kwento mo. Dahil sa Diyos, laging may bagong umaga, pagtatapos o pagkatapos ng gabi. Laging may bagong simula, pagkatapos ng pagkatalo. Laging may buhay, pagkatapos ng tila kamatayan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, tandaan natin yung salitang buhay at buhay. Buhay ka at tayo may buhay. Hindi kamatayan ang may huling salita. Hindi kabiguan ang may huling salita. Hindi kasalanan ang may huling salita. Ang huling salita ay laging nasa Diyos. At ang kanyang salita ay laging buhay. Tanungin natin ang ating mga sarili. Magnilay tayo. Anong bahagi ng ating buhay ang tila nawalan na ng pag-asa? At paano tayo inaanyayahan ng Diyos na maniwala muli sa kanyang kapangyarihang magbigay ng bagong buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kapag ako'y nawawalan ng pag-asa, tulungan mo akong magtiwala sa iyong kapangyarihang bumuhay at magpanibago. Buhayin mo ang mga bahagi ng aking puso na napagod, nasugatan at nawalan ng sigla. Naway mamuhay ako araw-araw na may pananampalataya sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.